Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post. Ang balita ngayon, 19 minutes ago. Breaking. Ombudsman ibinasura ang mga kaso ni Cebu ex-Governor Gwen Garcia dahil sa lack of probable cause. Ibinaba ng Office of the Ombudsman ang desisyon nitong ibasura ang mga kasong kriminal laban kay dating Cebu Governor Gwendolyn Garcia kaugnay ng desilting project sa Mananga River matapos makitang walang sapat na probable cause upang ituloy ang mga kaso. Batay sa resolusyon, wala umanong nakitang matibay na ebidensya upang patunayan ang umano'y paglabag ni Garcia sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Republic Act number 3019. Okay, so ito po, magbasa lang ko sa mga comments ha. People who reacted, tignan natin. Ito yung bago mag-eleksyon noong May 12, si dating Ombudsman Samuel Martires naglabas ng suspension order laban kay Governor pa noon, Governor Gwen Garcia, dahil nga dito sa desilting operation. So, suspended para imbestigahan. Sito ngayon, bagong ombudsman, mabilis pa sa alas 4. Talagang action pack. Mabilis, kumilos ang bagong ombudsman. Saludo. I don't know, saluduhan nyo ba o hindi? Bahala kayo. Ang bilis, clear kagad. No probable cause. Yun. Tingnan natin kung anong reaksyon ng taong bayan. Maligaya ba? Pumapalakpak ba? O tinatawanan? Tingnan natin ha. People who reacted, 3,400. 2,300 ang tumatawa, 805 ang galit, so that's 3,100. 191 lang ang nag-like. So halos 2% lang ang nasisiyahan, nag-like sa ginawang ito ng ating ombudsman. 98% galit, kaya tinatawanan, wala na. Yan na ang tatak. Bagong ombudsman, mabilis umaksyon, clear kaagad. So, wag na kayong magbasa tayo ng mga comments. Dampoy Almidan, yes, Mr. Bender, ayan na. You can bend the law. Gina Rodriguez, basta kaalyado, lusot yan. Ang trabaho ni Remulla, ibasura lahat na kaso laban sa mga yun. Rex Lance, if the price is right, is equal to nature's karma, memento mori. Oh. Armre Rubia, free the accused and convict the innocent. The new game in town. Blanca Copy, convicted na mga guilty, tas karon absuelto. Lot-lot, baga agyod na wong ni Remulla, sige, may karma din sa iyo. Oh, speaking of karma. Ayan. Palagi kong sinasabi, mayroong tatlong korte. Court of Public Opinion. Tayo mga netizens, i-judge natin kung sa ating paniniwala, tama ba yung ginawa ng ombudsman, i-clear ka agad. So, hindi na kailangan ng ebidensya, opinion lang. So, lumalabas, so people who reacted, 98% hindi maligaya. Tinatawanan, galit. So, talo ang ombudsman sa Court of Public Opinion. Court of Justice o Court of Law, yung human justice natin, yun, siya ang hustisya, siya ang ombudsman eh. So, dinismiss niya, yun na yung trabaho niya. But then, meron tayong Court of God. Yun, walang makakalusot. Balang araw, we will stand accountable sa presence ng God. God is a God of justice. Oh, paano niya ginawa ito? Konti explanation lang ha. Yung
Sa Garden of Eden. Ito, huwag niyong kainin ang prutas na ito. Sa oras na kainin niyo, you shall surely die. That's the law. That's the pronouncement. Kinain. Bakit? Hindi naman namatay kaagad si Adan at Eva. Ang nangyari pala ganito. God is a God of justice, at the same time, God of love and mercy. Pinatawad niya, kasi mahal niya ang tao eh. He created man according to His image. He created man to worship Him. Kung mamatay, di wala nang mag-worship sa Kanya. So, pinatawad niya si Adan at Eva. At the same time, merong restitution ba yun? Merong replacement. Iba ang namatay. Anong namatay? Hayop. Yun. Kumuha ng Panginoon ng hayop, kinatay niya, yun ang namatay. Yung hayop, yun ang kumuha ng parusa ni Adan at Eva na death. At the same time, yung panit o yung balat ng kahoy, ng balat ng hayop, yun ang ipinandamit sa tao kasi pumasok na yung kasalanan, karoon na ng kahihiyan. Hanggang dumating ang final substitution, ang Panginoong Hesus, para once and for all mapatawad ang kasalanan ng tao dahil sa disobedience nila sa garden. Yon, He is a God of justice. Pinakita niya ang kanyang mercy, ang kanyang pagmamahal, at the same time, yung hustisya hindi napabayaan. Ganon po. He is a God of justice. Kaya, yung mga ginagawang ganito, sige lang. Expect, mga aliado ng Duterte. Huwag na tayong magtaka kung indicted sila at sasampahan ng kasong graft. Pag ganito, mga kasamahan, who are we in power for? Diba? So, ano ba? Alan Clark, bend the law but not breaking the law. Ano kaya yun? Jason Salares, from convicted to acquittal, changes the law, bend the law talaga. Jed Asugan, wow, Basiruro Jud. Mike Margulio, sometimes we need to bend the law. Am I right, Mr. Secretary? Olerot, Nelebi, umpisa na yan, lahat ng kakampi, mapapawalang bisa. Tapos, ang mga kakampi, ang hindi kakampi, tantad ng kasamayan, kawawang Pilipinas. Kaya yon, sinampahan nila ng kaso si Senator Bongo at PRRD ng plunder. Sampa si Trillanes, huwag na tayong magtaka kung maindik, masampahan sila ng kaso sa Antingan Bayan. Okay mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo, nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Natagaan na mo gero, so mag-atop na ni siya. Patuyo mo na. Karon naman nagkit sa pag-atop, so may nagit siya nga atop kay kuha man naman. Salamat sa Ginoo og sa nagtabang nga sen. Dagan jud kayo salamat. Dili na ko maulanan kay nakahuman ako og atop. So pila da imong anak? 2 ka buok. Tanan na naga-eskwela. Tanan naga-eskwela. Oo, so pila na da imong edad? 30. 30 na ka. So kuan gyud. Unsa day inyong panginabuhian, inyong trabaho sa imong bana? Ang trabaho sa akong bana magtanom og mais o mag-garden sa carrots. Ora.
Lagi ba? Kay ang pag-garden kuan mangyapon usahay bagsak ang presyo. Sa jud. Mm. Hinaot unta nga magpadayon ni nga tabang para daghan ang matabangan. So salamat kaayo. Salamat kaayo. Mm. So, tanawon.